Medyo masalimuot ang nangyayari sa ating politika ngayon na dapat talagang hindi naman nangyayari eh. Kasi sa akin matagal-tagal na rin tayong namulat sa usaping politika. Pero ngayon lang po nangyari na ang Vice Presidente ay pinag-initan ng ganito kalala ng presidente at ng kanyang mga kaalyado. So, nakakalungkot po ito para sa Pilipinas dahil ang mga nangyayari dito sa atin ay napapanood po ng iba't ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo. So, now, medyo kumakambyo sila, mga kapatid, no? Kumakambyo sila. Pero sa tingin ko, hindi na magpapadala ang taong bayan dito sa mga pambubudol at mga propaganda na ginagawa nila eh. Dito sila magagaling sa pagpropaganda. Pagka medyo alam nila na medyo tagilid sila, kakambyo ng konti. Katulad nung sa di ba? Sa Kongreso, nung nandyan si VP Sara Duterte, no? Sa pool sila, winaswasan ni VP Sara Duterte at medyo dumating nga sa punto na medyo napahiya sila dahil alam naman natin, si VP Sara Duterte ay abogado. Itong mga nasa Kongreso natin, ilan lang naman ang abogado dyan na yung ibang abogado nga mukhang wala pang alam sa mga batas di katulad ni VP Sara Duterte na pinapaliwanag sa kanila kung ano dapat, ganito, ganyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, tinutulungan niya ang Kongreso. Pero sa kabila noon na walang gaanong kaalaman sa batas ang mga tao diyan sa Kongreso, hindi naman lahat, karamihan, patuloy pa rin ang panggigipit nila sa Office of the Vice President, pati na rin sa dating presidente sa paghihiring-hiring nila dito sa AJK, Extrajudicial Killing Kuno. So, Coach Oli, ano masasabi mo sa mga kaganapan bilang panimulang natin, bungad? Oo. May tanong ako na lang magtatanong. Sige. May tanong ako sa inyo. Paano nyo malalaman pag insecure ang isang tao? Sagutin nyo. Kasi ngayon lang ako nakakita sa comment section, ngayon lang ako nakakita ng isang unimportant. Sabi nila, unimportant, and yet, lagi siyang binabantayan, lahat ng issue, binabato sa kanya, siya lagi ang tinitingnan, siya ang content, etc. Kasi hindi raw importante ito si Huwag na lang pansinin si VP Sara. Pero bantay naman ng bantay. Natatakot sila sa bawat galaw ni VP Sara, lalong-lalo na ang buong Duterte. Kaya, alam mo, kanina, ako'y nagmamaneho, ako'y nakamotor papunta rito, lagi ko naiisip, napakadelikado na po ng panahon natin. Kayo ba naiisip nyo yan? Kasi ngayon, kung nagagawa nila yan kay VP Sara, isipin nyo, pati sa atin. Pag talagang nasasaktan na sila sa mga sasabihin natin, asahan mo, iipitin ka, didemanda ka. Yun na lang yun eh. Or talagang relevant ka sa issue at ikaw ay may maitutulong para ilabas ang pang-aabuso ng gobyernong ito, mag-antay ka, gigipitin ka. Kung nagawa kay VP Sara, kung nagagawa kay PRRD, paano pa sa atin? Alam mo, ngayon lang natin na-experience yung ganitong klase. Napakatindi. I think this is worse kesa nung panahon ng mga diktador. Yung mga dating pangulong diktador. At I think, ito yung ito yung ganito yung katindi. Kasi, sobra ng sama ng pamunuan, tinandiman pa ni Martin. Lalo na yun, grabe yung tao na yun sa pag-ano. Kasi, isipin mo, may mga aso siya No, may mga aso siyang tatahol na babanata ng mga Duterte. So, pagsamahin mo yung dalawa na yun, wala talaga pupuntahan ng Pilipinas. We are hopeless until antayin natin si PRRD. Ayun. Jay? Alam niyo yung mga ganong salitaan ng mga ulupong na yan. Ito naman tayo Grabe. Mainit. Alam niyo yung mga salitaan nila na ganyan, lumang tugtugin na yan Yung mga, huwag niyo nang pansinin yan si ganyan. Huwag niyo nang pansinin si ganito. Huwag na natin pansinin. Pero, kung mapapansin niyo at kapansin-pansin naman, Puro pansin. lahat ng ginagawa nila sa administrasyon ngayon,
is paninira laban sa mga Duterte. Kagaya ng dati sinasabi nila wala na ang mga Duterte. Laos na ang mga Duterte. Hindi naman nanalo ang mga Duterte. Pero wag ka. Halos pinapanood ng buong Pilipinas pag ang mga Duterte na ang nagsasalita at humaharap. Katulad lang nung pagharap ni PRRD sa hearing, pagharap ni BP Sara, o katulad na lang nito, nung kailan lang, na nagbigay ng may mga binulgar si BP Sara mapatungkol sa kapalpakan ng gobyerno. Doon pa lang sa abuse mga tao din naman yun partida sila, may trolls pa. Sa Duterte supporters, wala namang mga trolls. Correct. Kay BP Sara, umabot ng 10 million views. Yes. Samantalang, pagdating kay Marcos, 370k views. Ang mga reaction pa doon is puro pa Laugh. puro pa tawa. Samantalang kay BP Sara, umabot na ho ng halos kalahating million yung nag-heart, nag-care at nag-like. Yung tumawa ata, nasa 2K lang ata o 5,000. 2K lang. So lumang tugtugin na yung mga ganyan nila. Tsaka ito kanina, nakita ko doon or napakinggan ko doon sa sinabi. Katulad nga yung sinabi ni Marcos na wag daw pansinin, di ba? At hindi na daw nila pinaplano or Nai-impeach si BP Sara. nai-impeach si BP Sara. So ibig sabihin pala nun, ikaw talaga nag-uutos sa mga congressman. Yun. Nai-impeach si BP Sara kasi naggaling sa iyo na hindi na namin i-impeach si BP Sara. Ay akala talagang ikaw mismo ang nagpatunay sa taong bayan na ikaw pala talaga ang nag-uutos para i-impeach si BP Sara Duterte.